Matapos ang isang buwang pag-alagwa ng presyo ng petrolyo dahil sa giyera sa Middle East, sinabi po ng Energy Department na dapat asahan sa Martes ang malakihang rollback na higit pa sa tansya ng mga sources sa oil industry. Pero para po sa mga transport group, kulang pa yan. Mula sa Quezon City, nakatutukla si Katrina Son. Katrina? Pia, malaking rollback ang maaring asahan sa mga produktong petrolyo ngayong linggo. Ayon yan sa Department of Energy. Sa kwenta ng Department of Energy, batay sa 5 araw na trading sa world market at foreign exchange, ang dapat na rollback sa Martes, halos 21 pesos per liter sa diesel, halos 5 pesos sa gasoline, at 8 pesos and 50 centavos sa kerosene. Taliwas ito sa projection ng oil industry sources na halos 9 to 11 pesos sa diesel at 1 peso and 50 centavos sa gasolina. Bago pumutok ang giyera sa Middle East, naglalaro sa 48 to 65 pesos ang kada litro ng diesel at 49 to 70 pesos ang gasolina, batay sa datos ng GMA News Research. Kaya para sa mga transport group, kulang pa ang rollback. Malaki pa rin yung nawawalang kita ng ating mga driver. Kaya mas yung panawagan niya namin ay dapat ang rollback ay ibalik sa 55 pesos per liter na kung saan ito yung presyo ng January at ng February. Yan ay malaking bagay na rin para sa halaga ng presyo sa ngayon. Pero kung susumahin, kulang pa rin yan. Sapagkat masyadong malaking itinaas, bababa ang rollback. Pero sabi mismo ni Energy Secretary Sharon Garin, malabong bumalik sa dating presyo ang mga produktong petrolyo, lalo't na pinsala sa giyera ang mga malalaking oil facilities sa Middle East. It will take a long time and kahit bababa man, hindi ganun kabilis at hindi ko ma-predict kung ano yung pinaka-lowest na abutan natin. Baka hindi na tayo aabot tulad ng dati na 60 pesos per liter yung diesel. Wala tayong choice kundi lumaban para sa buhay natin. Nakakalungkot naman. Kasi yung mga dating yung mababa ngayon, sobra na. Kinakarga namin sa, dating kinakarga ko sa motor ko, nakaka-full tank ako, ngayon hindi na. Wala naman pong choice kasi di man pwedeng di gamitin yung sasakyan. Sa ngayon, nasa mahigit 45 to 50 days ang stockpile ng bansa kasunod ng pagdating ng karagdagang supply mula Malaysia kahapon na 329,000 barrels o 52,311,000 liters ng diesel na binili ng pamahalaan para makapag-imbak ng supply habang hindi pa tapos ang giyera sa Middle East. Kasunod ito ng 142,000 barrels o mahigit 22 million liters mula sa Japan nitong Marso. Mga na siguro tayo, mga 45 to 50 kasi ngayon kasi sila magre-report kaya kailangan naman i-update. So siguro yan, mga mahigit sa 45 days to 50 days yung sa diesel. Pero in general, including all the other products like gasoline, kerosene, LPG, mga 50 days siguro. Ang PNOC sa April, 1 million barrels ang binili. 1 barrel is equivalent to 159 liters, no? So mga 159 million liters din na diesel yung binibili niya this month. Pia, nakausap naman natin yung ibang mga driver dito kanina na nagpapagas at para sa kanila hindi na raw muna sila magpapa-full tank ngayon, aantayin na raw muna nila yung rollback sa susunod nga yan na linggo nang sa gayon ay kahit papaano makatipid-tipid daw sila. Pia? Maraming salamat, Katrina Son. Bigo magkasundo ang Amerika at Iran sa isinagawang ceasefire talks sa Pakistan na umabot ng mahigit 20 oras. Ang kay US Vice President J.D. Vance, hindi tinanggap ng Iran ang mga hiling ng Amerika, kabilang ang paghinto ng Iran na gumawa ng mga nuclear weapon, bagay na tinawag naman ng Iran na excessive. Ayon sa tagapagsalita ng Iranian Foreign Ministry, nangyari ang negosasyon sa gitna ng anilay atmosphere of mistrust. Sa ngayon, may mga demando hinihingi ang Iran at kabilang dito ang pagkontrol nila sa Strait of Hormuz kung saan nais nila na mangolekta ng mga transit fees, bayad sa matinding pagkasira dahil sa gera at ceasefire sa rehiyon pati na sa Lebanon. Naunang nagbabala ang isang international foreign security analyst na kung sakaling mabigo ang negosasyon ng Iran at Amerika
ay posibleng lumala ang gulo sa Middle East. Kumbaga kumbaga mag-break up yung negotiations, tataas na naman ang presyo ng langis. Pag nag-breakdown yung negotiation, mag-expect tayo na magkakaroon ng simula ulit ng kumbaga ng gera. At sa mangyayaring gera, kung again, ang kinakatakot ko, magkakaroon ng escalation. Bukod po sa big-time rollback, magkakaroon din ng 10 piso kada litro na discount ang mga tsuper sa Metro Manila. Posible rin ang dagdag kita ng mga tsuper na apektado ng krisis sa langis dahil sa tupad program ng Labor Department. Nakatutok si Von Aquino. Ang rollback sa presyo ng petrolyo sa Martes, sasabayan pa ng 10 piso kada litrong discount para sa mga pampasaherong jeep sa Metro Manila. 150 liters per jeep, 10 pesos per liter. Every week, meron ka lang 150. Pag natapos na yung 1 week mo, mag-expire na yun kung ginamit mo. Hindi mo nagamit. Kung sobra sa 150 pakarga mo, hindi mabibigyan ng discount yung sobra. Para ma-monitor ang diskwento ng mga jeep, magre-register ang mga gasoline station sa app ng Land Bank. Dito makikita nila ang plate number ng jeep at kung nakaregister ito sa LTFRB. Makikita rin nila dito ang available discount na kada jeep. Dapat may permit ang gas station at legal ang operasyon nito para makaregister sa app. Kung tama lang yung pagka-implement tsaka yung projection ng budget, na at least a minimum of 3 to 4 months ang discount na bibigay sa jeep. Isang reason doon is unpredictable. Hindi natin kontrolado yung presyo tsaka yung kera. Ayon sa DOE, first phase pa lang ang pagbibigay ng discount sa mga jeepney driver sa Metro Manila. So, testing muna tayo 1 linggo dito po sa Metro Manila, and then after that, tsaka i-roll out namin sa PUVs. PUVs meaning bus, jeep, tsaka TNBS. 200 pesos per day naman ang matitipid ng jeepney drivers na nagpapakarga ng 20 hanggang 21 liters ng diesel kada araw. Medyo maganda-ganda na rin po ang mabawas-bawas ninyo yung laki ng kinakarga namin sa sa tangke ng namin. Tapos madadagdagan pa konti yung kita namin. Magandang balita po yan. Makakaroon po tayo ng rollback saka discount. Malaking bagay na po yan. At least meron tayong discount. Bukas, iro-roll out naman ng Labor Department ang tupad tuloy pasada para sa jeepney drivers. 134 jeepney drivers sa Metro Manila ang naorient na at magsisimula ng pumasada bukas. Dito po, ang isang driver should render at least 6 hours. Meron po kaming parang DTR, meron po kaming pagpipicture before, during na namamasada. May signage po siya na tupad tuloy pasada. At yung mga drivers naman po na member, meron po kaming PPE. Magtatrabaho sila ng 15 to 20 days. Meron po silang aasahan na wage na matatanggap within that days. Highest minimum wage ang ibibigay sa mga tsuper na kasama sa programa. Depende sa rehiyon kung saan namamasada. Sa NCR, 695 pesos kada araw. Kada 10 araw nila ang sweldo na direktang ibibigay sa mga driver sa mga payout sites ng remittance center na may DOLE representatives o e-wallets. Yung minimum, pwede na sana yun, ma'am. Kasi nakapix na yan eh. Oo naman. Basta may tulong kukunin. Parang boundary na namin yun. Sabi ng DOLE, uunahin muna sa programa ang Metro Manila bago ang ibang rehiyon na may mga rutang tukoy ng mas maraming sumasakay. Paglilinaw ng DOLE, ang tupad tuloy pasada, hiwalay pa sa service contracting program na magsisimula naman sa April 15. Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras.